prayer. Recording. Yun. Hello, good morning everyone. So, pang ilang ano na natin to? Pang ilang session na natin to ng Fourth. Edibooks. Fourth. It is our episode 4. Tapos, magkakakilala na rin tayo dito. Hello, I'm Eddie Boy Spat. Kung sino mga nakadalo ng halftime meetup, if ever. Kasi kung may nakita kayong kung may nakita kayong nakasalamin na kamukha ko na sumasayaw dun sa harap, hindi po ako yun. Kamukha ko lang yun. Maraming nakasalamin din doon. Na naka-edify shirt. Oo, na naka-Ediboy shirt. Ah, patay ka pagkasama nun yung pagkasama nun yung galaw ng galaw, sayaw ng sayaw, hindi rin yan si Champ Nori. So yun, good morning everyone. Start tayo na ng episode natin, episode 4 for Eddie Books. If we can start with the prayer, I guess, dyan na ba si Dij? Wala, ay, wala pa rin. Eddie Boys, sinong pwede mag-start ng prayer para mag-start natin yun, ang session natin yun. Wala pa si Father DJ. Ako Oo na. nga, wala. Ikaw na, So, Ari. yeah. Ikaw na, Ari. Okay. Alright, sige. Let us put ourselves into the presence of the Lord, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa araw na to na nakapag-gather kami virtually at nakapag-meet personal kanina sa mga initiatives ng ibang teams. Thank you, Lord, at binigyan niyo po kami ng buhay at maging instrumento po ng pagmamahal niyo. Lord, salamat sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan, at kahit sa mga taong di po namin kilala. Naway ipagpatuloy niyo po yung pagprotekta sa amin, pagbigay sa amin ng wisdom at motivation na gawin yung mga bagay na gusto namin gawin. At sa mga habits, Lord, na na-create namin during this journey sa Kaizen Season 8 namin. Salamat po. And Lord, we would like to ask we would like to ask, Lord, na patuloy niyo kaming protektahan at lahat po ng mapag-uusapan namin dito sa episode 4 ng Eddie Books Chapter Chats ay ma-apply po namin sa buhay namin at sa journey namin dito sa Kaizen Season 8. Lord, sana po ay tulungan niyo din po yung mga mahihirap, yung mga may sakit. Bless them, Lord Father. At saka Lord, yung mga naliligaw, sana po ay bigyan niyo ng enlightenment sa buhay nila na bumalik din po sa inyo. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Thank you, Ari. Tapos, let's just say good morning to everyone. Salamat sa pagdalo. Andyan sila Kuya Carlos. And hello, Lizbeth, Doc Ollie, si Kuy Siami, dito, si Coach Philip, yung sa mga umagang-umaga para sa kanila, Coach Philip, si Froy. Good morning, Mama Claire. At yung pinaka-first joiner natin si Miss Jamie. Miss Jamie. Morning, Tapos good ang morning. second runner-up si Miss Jen. Yun. So, basically to start, recap ng very quick lang, no? Yung last episode natin was about chapter 6, 7 and 8. So, dun sa chapter 6, motivation is overrated, environment often matters. So, dito yung mga small cues nagiging initiator sila para ma-move tayo, initiators of us moving to what we are accustomed depending on the environment. So,
basically all the habits natin are due to the environment. Same din with uh with the new environment. Kaya mas madali makagawa ng cues natin kapag bago yung environment or pag may clean slate tayo, kumbaga. Tapos dito rin sa chapter 7 naman, yung ano niya, title niya was about the secret to self-control. Kumbaga, dito naman is self-control is fleeting. Temptation is easier to avoid than to resist. Ang pwede natin magawa talaga dito is we can act or move away from the cue to let it fade. Syempre connected pa rin siya dun sa previous chapter. Mas madali kapag may bagong may clean slate tayo to build new cues. Sa chapter 8 naman, how to make a habit irresistible. So dito yung nagsisimula yung second law of behavior change na ginagawa natin tong attractive para magkaroon ng opportunity na tayo na maging habit forming yon. Kumbaga, if i-pair mo ang any action you want to do with an action you need to do, yun, doon mo pwede gawin siyang attractive. Kumbaga, mas madedirect ka doon sa habit na yon. Tapos, ito, based rin sa book mismo na kasi may mga siya, may mga chapter summaries din siya doon. Na dito yung how to create a good habit. So, diyan na na-discuss yung first law is make it obvious. Second law, make it attractive. Yung third law is make it easy. No? Tapos, sa fourth law, make it satisfying. So, yun yung mga didiscuss rin madadaanan pa rin natin to ngayon. Kasi dito sa chapters 9 and 10, which is kung saan tayo nakafocus ngayon for this session, yung chapter 9 kasi, the role of family and friends in shaping your habits. Basically, the chapter argues about our social circles and culture, and our culture play a very huge role in the habits we adopt. Meron bang gustong mag-share ng experiences nila dyan about actually key concepts lang naman para i-discuss natin yung Kuya Pat, three, yeah. yeah, gusto ko lang mag-share pero dun lang sa previous Yeah, session, yung parang recap. sige, go. Maganda kasi yung naging discussion natin last time kasi if I can recall, it was more of like sa environment, yung setup. So naalala ko lang nung season 7, grabe yung parang hindi naman totally grabe pero nakita ko talaga yung changes sa sa routine ko nung doon ako nakatira sa bahay ng tropa ko, yung sa foster family ko. Kasi andun, ginagawa ko lahat. Like, wala akong assistance from anyone. Kasi dito sa bahay namin, meron akong mga pamangkin. So, tinutulungan nila ako sa mga ginagawa ko. Like, yung mga meal prep. Pero naalala ko lang dun ako sa kabilang bahay. Ako talaga gumagawa lahat. And, yung naging behavior ko dun is parang, ano talaga, like, ginawa ko siya more of like, yung una kong iniisip is, ako gagawa lahat. Nung lumipat na kasi ako dito sa amin, nung June, talagang na-prove ko sa sarili ko na malaki yung impact ng environment kesa dun alam mo yung parang ini-instill mo sa sarili mo na, okay, dapat ganito kasi ako last season, ako gagawa lahat, nagawa ko na lahat on my own. Dapat this season, gagawin ko din on my own. Pero pag meron ka kasing nakitang, alam mo yung cues na, oy, may cue na parang pwede akong tulungan para to lessen the effort. Siyempre, parang yung utak ko sasabihin, okay, take that opportunity para mabawasan yung ginagawa mo. Kahit
sinasabi ko talaga na hindi, ikaw lang gumawa. Minsan talaga parang nagiging cue na yung mga tao, yung arrangement ng bahay mo sa magiging habit mo. So yun, nung lumipat ako dito, nahirapan akong i-resist yung help na pwedeng ibigay ng pamangkin ko. Especially if they're offering it, ha? Like, oy, tito, ako na yung gagawa. Kasi nag-e-enjoy ako sa meal prep mo, ganun. Turuan mo lang ako. So, um, yun. Mas, sabi nga dun sa, 'di ba, sa slide na parang, um, overrated yung motivation. Kasi yung motivation eventually, hindi naman linear yan na parang, parang andyan lagi, 'di ba? Minsan lulubog lilitaw kasi yung motivation. Tapos, ayun nga, environment is more important. Kahit sabihin mo pang, ano, may, may na-instill ka ng habits. Pag lumipat ka sa ibang environment, malaki yung chance na mababago yung habits mo. So, yun yung na-realize ko din sa chapter 6. Sa chapter 7 naman, it's more of like, na-highlight doon yung avoidance versus resistance. So, mas maganda na ina-avoid mo na lang yung, halimbawa, yung pagkain. Naalala ko lang yung shinare ni Coach JC na para hindi talaga niya makain yung binili niya, di na lang niya binili. 'Di ba? Kasi kung resistance lang naman yung pag-uusapan, hanggang kailan ka magiging resistant doon sa mga gusto mong, sa mga gawain na ayaw mong gustong mangyari sa'yo. Halimbawa, yung pagkain or mag sumobra dun sa calories mo. So, 'di ba? So para hindi ka na mahirapan kasi parang agony kasi yung resistance especially dito sa atin sa journey natin. Yung pagkain, yung pagkakatamad mo. So, yun. Mahirap kasi i-resist yun. So, dapat i-instill mo sa sarili mo na mas maganda talagang i-avoid as much as possible compared sa nagre-resist ka. Yun. Ano Thank lang you, siya, Harry. parang, kumbaga parang, ah, deep, further dun sa lesson natin from CC na itago sa likod ng ref yung mga ayaw nating kainin. Kasi 'di ba, alam mo namang meron doon sa likod ng ref. So there will come a time na sabihin mo, ay, alam ko naman meron, tinago ko na sa likod ng ref yung chocolate. Ay 'di ba? Parang nabaliwala din. So yun yung sa akin ginawa ko before. So para hindi ko na magawa sa sarili ko yung ganun reasoning or dahilan sa sarili ko. Kasi minsan inuuto ko sa sarili ko eh. So ayan, since ako naman yung nag-grocery, so sabi ko hindi ko na lang bibilhin yun. So ayun, mas naging effective naman siya. Nice. Sa akin, very recent lang rin. Kahit previous na previous chapters na na-discuss. Yung environment mo minsan hindi mo mababago, pero ang mababago mo is sarili mo. For example, sa akin, hindi ko naman mababago yung environment ko kasi kung saan ako naglalakad daily. So, imbis na makipag-away ako sa mga motor na nasa sidewalk, kasi dito sa area namin, uso yung pati yung sidewalk pag nagro-rush hour na. Pati yung sidewalk dinadaanan ng mga nagmomotor. Um ano na lang, sige, gilid na lang ako imbis na kasi it's something that you cannot really avoid and it's an environment you can't really change because it's not mine, it's for the public consumption, 'di ba? So, ang ginagawa ko na lang, sige, iwas na lang or gilid na lang as much as I can. Kasi dati parang um, may kipag-away ka pa and all, very guilty ako doon. Pero, so, ang gusto ko lang i-point out, it's, it makes it easier for people, for everyone na baguhin natin yung environment natin. But at the same time, it's not impossible. Pwede rin yung cues natin is nanggagaling sa loob, 'di ba? Hindi siya pero malaking tulong yung environment, but it doesn't always have to be the environment lang ang mababago. Ayan, si Yami. Ginagamit niya rin daw sa girlfriend niya. Yan, na-avoid niya raw kapag magtatalo sila. Oy, meron naman dito sa Kaizen na speak openly with respect. Pwede natin yan gamitin.
Ito, si Kuya Carlos. Kuya Carlos, baka gusto mo i-share din to. Yung ano, comment mo. Oo nga. Hello. So, Ayun. share ko lang, kumbaga, nung nag-start yung season, ay yung start ko sa journey sa Kaizen kasi, that was around season 4. Naka-schedule for vacation yung parents ko sa Canada. So, early part ng season 4, nagbiyahe sila. So, yung dating nila was midway season 5 or parang patapos na yung season 5 nun. And ayun, ang dali. Kasi, alam mo yung tipong parang, I live alone. So, kontrolado ko yung environment. Alam mo parang ako yung nagde-decide anong laman ng ref, ganyan. So, walang, kumbaga parang conducive talaga siya sa journey. Wala siyang kumbaga everything is aligned. Yung mga food, yan, yung schedule mo, hindi nagugulo, ganyan. Pero syempre hindi naman natin mababago pag meron na yung family. Pero yon nung dumating na sila, pagbalik nila, that was parang patapos na yung season 5 that time. Tapos ayun na, season 6 hindi ako nag-enroll. Sabi ko, kaya ko naman siguro na wala sa community, ganyan. Pero yun na, yung mga dating habits ko, hindi ko siya magawa because nagkaroon ng change sa environment, which is andito na ulit yung parents ko, ganyan. Instead na maka-steps, syempre parang for them, sa steps ka, parang hindi siya it doesn't make sense for them. Ito yung parang sa isip-isip nila as senior people, 30 minutes jogging okay na yun. Eh, para tayo, meron tayo mga step target na nire-reach na it'll take more than 30 minutes, di ba? So para sa kanila, it doesn't make sense. Even yung sa food, kumbaga parang um, hindi nila alam na yung lahat ng meals ko, kinikilo ko. So nung pagkagaling nila from Canada, nandito sila, tataka sila ba't ako nagkikilo, ganyan. Tapos yung food, ayun. Syempre hindi naman sila sanay sa yung mga high protein, ganyan. So minsan nagluluto sila yung nagluluto sila yung mga high fat, high carb. Tapos magtatampo sila pag hindi mo kakainin, hindi mo titikman. Minsan, ako pa yung pinagluluto nila. Siyempre, when you're cooking, kailangan mong tikman. Di ba? So, anak, luto ka tempura. Anak, luto ka ng adobong baboy na parang petches ng mahjong yung taba. So, alam mo, hindi mo parang, wala tong mga to noon nung when nasa Canada sila. So, basically, lang temptation. Ang dali-dali. Walang ano yung term na ginamit nyo kanina? Walang resistance. Because, yeah, everything is moving smoothly. Pero this time, since surrounded na naman ako ng food na na iniiwas-iwasan ko, tapos hindi ako makapag-steps ng walang naririnig na sermon na lalabas ka na naman, anong oras na? Or tipong, lalabas ka na naman, 2 hours na naman bago ka umuwi. Yung mga ganun. So, nahirapan ako. Pero ngayon medyo naman na sila, medyo, what they call this, hindi na sila, kumbaga mas, yung term doon, yung mas compliant. Compliant ba yung term? Mas na sila ngayon? Mas Supportive? yan, mas supportive naman na sila ngayon. Hindi na nila ako pinipilit kumain, pero minsan, alam mo yung tipong kakain sila, mayroon silang sariling food, tapos may meal prep ako. I'm eating chicken breast, tapos kumakain sila ng sinigang na baboy na ang tataba ng, ng taba. Ay, Yeah. sorry. Nakakat pala kayo, no? Yung mga, ang asim-asim, tapos pork belly. Tapos may sausawan na patis kalamansi. Anyway, ayun Yeah. lang. So medyo mas supportive na sila, pero ayun nga lang talaga. Nagkaroon ulit ng resistance sa bahay, unlike nung nasa abroad sila. Minsan binibiro ko, balik na kayo ulit sa Canada. Ayun lang naman. Yun lang. Sige. Thank you, Kuya Carlos. Ang galing no kasi parang parang naka-resonate ako kasi kakabasa ko lang rin nung sa chapter 9 eh. Um, yung role ng family and friends in shaping your habits, no. Dito naman, usually ano yan eh, yung kung sino yung mas marami, sino yung mga ka-close mo, sila yung um, uh, mag-shape sa'yo nung habit na yun. Pero um, kasama nung kung ano yung natutunan mo sa Kaizen nun, parang ikaw rin nagbigay ng cues for them, no? Naging ano sila,
yun nga, sabi mo nga, supportive. Kumbaga, naliwanagan na rin sila sa sa ginagawa mo, sa practices natin dito. And galing lang kasi parang hindi siya yung usual, pero ang galing kasi na nababago rin yun ng nababago rin yun ng mga habits na na-form din natin for ourselves at the start, no, for ourselves, and then actually radiates to the people around us. So yun, na parang ang galing kasi dito sa chapter 9 dito na discuss naman yung role ng family and friends, kumbaga dito sa social circles natin and yung culture, malaki yung role na nagagawa ng habits uh, na ina-adapt natin. So, anybody from Eddie Boys who want to discuss and share, kumbaga dito sa yung mga habits na nakuha natin from the close, the many, and the powerful. Sige, ako na muna mag-share dito sa chapter 9, no? Ang add ko lang sa mga attendees natin, okay lang mag-share. I mean, pagkatapos namin, pwede kayo mag-share kung may naisip kayo, kahit hindi kahit konting relate lang. Kasi yun naman talaga yung purpose natin dito, yung ma-discuss yung habits na na-form natin and observations natin, no? Kung paano nabubuo yung habits and paano natin babaguhin. So yun. So yun dito, based dito sa chapter 9, meron siyang ito yung family and then yung close friends mo. Tapos yung fina-follow mo na mga artista, ganon. So, di ba, ganun usually yung mga nagiging pinag-shape natin. So, halimbawa, bata ka, 6 to 10 years old. So, makakainin mo lang is kung ano yung binibili ng parents mo. Hindi ka naman makakabili ng chicken breast, di ba, nung bata ka. So, kung ano lang yung staple sa fridge natin and then sa bahay. So, yun lang. Kung pumibili lagi ng chichirya, ng soft drinks. So, yun ang kalalakihan natin kapag bata ka. So pagdating mo ng 11, teenager ka na, 11 to 20, may friends ka na. So, kung ano yung ginagawa ng friends mo. So, halimbawa, mahilig yung mga friends mo yan. Soft drinks, chichirya din. Tapos, kwek-kwek, di ganun din. Tapos, kung mahilig silang magliwaliw o mag-cutting classes, so doon ka rin mapupunta. So, ganun yung nangyayari. So, same naman sa positive feedback. So, halimbawa, napabarkada ka sa mahilig mag-aral. So, yun naman yung magiging good influence sa'yo. So, kung napapunta ka sa star section, di lahat kayo magiging competitive ka din. Gusto mo, lagi ka rin mataas yung grades kasi lahat ng kaklase mo mataas yung grades tapos ikaw bagsak. So, hindi ganun, di ba? So, yun naman yung sa social groups. Then yung sa powerful, di ba? Yung kung mapapansin nyo, ano yung mga lipstick na gamit ng mga influencers, yun yung mabenta. Kahit yung, nagtayo ng sariling lipstick brand yung kaibigan mo, pero di siya sikat. Mas bibilin mo pa yung pinremote ni, sino ba? Yung sikat na. Champi. Kilala. Si Champi. Ayan, yung lipstick ni Champi. Pulang-pula. Hindi, yung mga ganun, di ba? Halimbawa, si Ann Curtis, ito ano yung pinapromote nila, yung si JC and Coach. Yan, halimbawa si Ann Curtis, di ba? Yung, kung yung, nalala ko, bumibili pa ba si Sunny's, di ba? Pinupunta, hinahanap pa ni Nori yun, yung mga ganyan. So, yun naman yung powerful. Yun yung dito sa influence. So, pa-next slide na nga ako, Coach JC. So, dito sa book, may an example sila, parang medyo extreme siya na social experiment. Itong Polgar Sisters, if you read this part na. Yung family, yung tatay, naghanap siya ng asawa na papayag sa gusto niyang experiment. Ang experiment niyang gagawin is, pag nagkaanak sila, lahat ng bagay sa bahay nila pointing sa pagiging
grandmaster ng chess, di ba? So mula 3 to 4 years old, alam na nila kung ano yung chessboard, alam na nila kung paano mag-chess. So by mga ano, hindi pa ata sila teenager, tumatalo na sila ng mga professional chess players. Then ay na, eventually naging grandmaster yung magkapatid. So extreme siya kung extreme, pero effective. Hindi siya, kumbaga pinatunayan niya, hindi dahil sobrang talino nila. Environment lang, and then practice. Naging sobrang proficient nila and naging grandmaster sila. So hindi mo kailangan maging sobrang gifted. Kailangan mo talagang maging consistent. So same din naman dito sa pangalawang experiment. So yung kung mali naman yung parang pinag-iba naman yung, di ba, yung ano nga ba yung experiment dito? Yung isa ata is yung isa nililista niya yung, ito ba yun? Yung nililista niya yung grades, tapos yung kabila, hindi nililista yung may comparison. So, ang nangyayari is ginagaya lang nung iba yung ginagawa ng grupo kahit mali na siya. So, yun din, extreme din naman yung experiment talaga nito. So, yun naman yun dito sa pangalawang example. And then, may add ba kayo? Kasi papanext ko na. Add ako, Sige, Gian. go, coach. Bale, Ako din. ito yung sa Solomon's Axe. Ito yung parang may experiment na dalawang card na ipagkukumparahin yung dalawang line. So, sa isang card, sa left, pagpalagating left card, bali may isang linya doon. Then, sa another card, sa card number 2, may tatlong linya doon na iba-iba yung length. Doon sa card 1, so isang line lang siya. Ang experiment is parang titignan kung alin yung same length nung sa card 1. So, mamimili ka A, B, C sa tatlong lines from card 2. So, dun sa experiment na yon, tinesting niya, may isa siyang subject doon, kumbaga yung parang yung pinagpa-practicean nila. So yung vote ng marami, pinili nila, let's say, yung tama, which is halimbawa letter A. So, yung subject nila, obviously, pinili letter A. So, yun. So, okay yung experiment. So, sabi baka chamba lang. Then, nung sa second experiment nila, tinesting naman nila na obviously maliin yung choice. O, halimbawa, do sa card 1, mahaba yung line. Tapos, ang pinili ng karamihan do sa card number 2, yung maiksi, obviously mali. Ang nangyari doon sa experiment, nakakagulat na ang pinili din ng subject nila is yung maliit, which is yung mali din. So, kumbaga dito sa experiment na to, dito natin nakita na kung ano yung sagot ng karamihan, nag-adapt yung nag-iisa, yung subject nila, na kahit na alam ng mali, yun pa rin yung sinagot niya. Kasi parang doon sa RC Connect na games, di ba? Parang yung ano natin, yung ABC na breakout room, mamimili ka kung ano yung tamang sagot. So parang ganun siya. Halimbawa, nandun yung karamihan sa letter B. So papasok ulit sa lahat sa letter B kahit hindi mo alam na yun yung tamang sagot. Parang ganun. So, comment ni Mami. So yun yung sa Solomon Asks. Ayan. Sige. Ako Ari. lang may gusto akong i-add lang doon sa previous slides kasi ito talaga yung talagang parang gist ng anong tawag nito ng chapter 9, yung imitate the close, the many and the powerful. Um Isa to sa pinakamagandang chapters ng libro na makaka-resonate lahat dito sa Kaizen kasi we are a community. And sa chapter na to, ini-emphasize yung social environment. Kung sa previous episode natin, it was more of like the physical environment, changing the physical environment. So, if ang environment malaking impact, yung physical environment malaking impact in changing or creating habits, mas malaki din yung impact or malaki yung impact ng social environment. So, ito yung mga um, kung ano tayo mag-socialize sa mga tao sa paligid natin. So, yung imitating the close, pwede natin mabalik sa previous slide, coach. Ayan. So, sabi dito sa libro, we tend to imitate the habits of the close,
yung family and friends, the many and the powerful. So unahin ko dito yung the close. So yun nga, kung sino yung mga na malapit sa usually yun yung mga nagagaya mo. Kaya minsan no, if makita natin yung nagiging behavior ng isang bata is dahil yun sa upbringing ng family sa kanya. I could um give an example sa isang kasama ko sa work. Medyo complicated at first, medyo complicated yung naging definition ko sa character niya. Napaka-complicated na tao. Like akala ko na sa movies lang. Like ang bait-bait niya sa the next day sinisiraan ka na ganun ganun and all. So nalito ako sa kanya kasi bakit ganito? Tapos nung na-meet ko yung family niya, nag-aaway sila in front of me, in front of other people. So parang naging norm sa kanila na it's okay to argue in front of other people. Oo. So doon ko na ano din, na naintindihan kung saan siya nanggagaling. So malaki yung impact ng family, yung mga tao sa paligid natin sa pag-create at pag-maintain ng habits. Sabi dito sa chapter 9, especially dito sa part na to, the close, if mapapansin nyo, pagkatapos ng isang season ng Kaizen, yung mga hindi nag-join ng CAP, malaki talagang chance na na-off track sila ng off-season. Kasi nobody's watching them, nobody's checking them, or kung meron man lang pero hindi ganun ka, alam mo yung hindi ka, yung feeling of obligation, hindi siya ganun ka strong. And especially if yung family nyo is hindi into fitness, ikaw lang yung into fitness, grabe talaga yung hatak, pabalik. So, may mga na-off track. Kaya ang sabi dito sa chapter 9, especially sa part na to, yung the close, is malaki yung impact ng community kung saan ka nakaka-engage. Especially yung culture ng community. Kasi nakakatulong yun. At saka, napaka-attractive yun sa'yo, especially if yung naging culture, yung naging behavior ng isang community is gusto mong mangyari or paano ba, ma-instill sa sarili mo, napaka-attractive yun sa'yo. Na parang, uy, eto, hindi sila kung tinatamad sila, parang naaalala nila si Mami Claire na, uy, wag kayong tamarin. Parang naa-adapt mo, yung ganun. 'Di ba? Yung ripple effect niya, sumasanga-sanga. Kaya, yun, maganda yung ganong nagiging ginagawa natin. Tapos dito naman sa many social groups, I'm pretty sure naalala nyo to nung elementary days nyo, na pag nagtatanong yung teacher nyo ng something, tapos may nagsagot na mali, pero dahil marami yung sumagot ng mali, sumama ka na lang din sa kanila. Kasi natakot ka na baka kung the more ang nangyayari kasi dito no sa the many na part, yung imitate the habits of the many. The more na dumadami yung taong nagko-confirm sa sagot or sa idea, ang feeling mo alone is mas nagiging nako-confirm mo yung natama sila. Pag dumadami na sila na nagvo-vote doon sa isang idea. Kahit alam mo naman na sa sarili mo na ito naman talaga. Halimbawa, 1 plus 1, 2 yung sagot. Pero dahil marami yung sumagot ng 11, nako-question mo slowly yung credibility ng sagot mo, yung correctness ng sagot mo. 'Di ba? Na parang, tama ba na? Ba't 11? 100 yung sumagot ng 11 tas yung tamang sagot 2 ikaw lang. Ito yung naging example sa experiment, no? Ni Solomon na the more people nag-vote sa isang idea kahit mali, tas ikaw lang mag-isa pero alam mong tama, nawawala yung ano mo, yung feeling na parang tama ako. Mas tama pala yung iba. Kasi feeling natin talaga pag maraming taong nag-vote sa isang idea, yun yung tama. 'Di ba? So yun yung idea ng um, the many. Dito naman sa the powerful, I don't know, pero isa ako dito sa mga sa nag-a-agree din dito sa powerful kasi people with status or influence usually ginagaya natin sila. Especially si Mark Zuckerberg,
Si Jeff Bezos, sino pa yung mga magagaling, Ryan Holiday, Mark Manson, kung ano yung nagiging routine nila everyday, lalo na yung mga ano nila, yung mga fans nila talaga, ginagaya din nila. So kasi um iba kasi pag may power, may may indescribable feeling or ano ba? Um may parang assurance ka sa sarili mo na tama yung ginagawa ko kasi naging effective siya sa mga taong tinitingala ko. Especially yung mga taong naging ano talaga, successful sa mga ginagawa nila. So pag meron kang ganun, usually um anong tawag nito? Mas assured ka sa sarili mo. Kagaya ni Champi. Si Champi, alam niya yung mga ginagawa niya at effective sa kanya. So ako, as a student, coach ko si Champi, sinusunod ko siya. And especially kung na-confirm mong nangyayari din sa'yo yung nangyayari sa kanya, syempre, um, iko-continue mo. Kasi ni-influence ka eh. At yung mga tao ding nakatingala sa'yo, susunod din yun sa'yo. Diba? So yun, social environments strongly influence behavior and habit formation. So I would also like to um say na importante din yung mga taong tinitignan natin. Dapat aware tayo sa mga ginagawa sa nila and if yung ginagawa nila nakaka-serve ba sa atin, no? Importante talaga yun, guys, kasi there are habits na sabi nga 'di ba, it's a double-edged sword. It may work for you and it may not work for you. Halimbawa, dun sa sabi ni Coach Robby na pag nakapag-workout siya, yung nagiging reward niya is maglaro siya ng 1 game or 2 games ng Dota. And dati kasi inisip ko ay hindi maganda yun kasi parang baka malunod ako ulit sa pagiging addict sa Dota. Pero nung ginawa ko siya, ang ganda pala sa feeling na parang may balance. I'm not saying na hindi maganda yung Dota. Ginawa ko siyang reward na, oy, pero alam kong hanggang doon lang ako. So yun lang. Ang dami kong sinabi. Ayun, thank you. Dahil dyan, Ayan, gagawin mo yung triceps exercise. Hindi, Eh, joke. thank you, Ari. Um, y- yun. Naalala ko lang rin yung, yung isang, ewan kong sa pagdo-doom scroll nyo, kung nakita nyo ba yung video nung nung parang kapag may pag may nasa loob ng parang setting na waiting room. Tapos kapag may nag-ring na bell, tatayo yung isa. Eh parang dalawa lang sila sa umpisa eh. Tapos, yung experiment, dumadami ng dumadami yung pag pumapasok. Isa lang yung parang ah tinetest nila na tao dito. So dumadami ng dumadami yung mga yung mga pumapasok. Tapos pag may nagre-ring na bell, tatayo sila lahat for a few seconds sa uupo. Nung marami na yung gumagawa nun, sumunod na yung nag-iisang tinetest nila na tao. Pero yung habang konti pa siya, sa first person na nakita niya, dalawa pa lang sila. Nakita niya tumayo, parang anong ginagawa ng taon to? Tapos nung naging dalawa na yung taong nakita niya na pag nag-ring yung bell, tatayo silang dalawa. Parang na siya, parang nakikita mo sa mukha niya, iniisip niya na kung susunod ba siya. Tapos yung third naman, pagdating ng third, fourth, na marami na, siya, ah, sumusunod na rin siya kahit hindi niya alam kung bakit. Well, mga social experiments lang na nakikita ko sa sa pagdo-doom scroll. Oo. Oo, hindi ko pa natatanggal 'yan. Pero no-control naman. Hindi naman kailangan tanggalin. So sa ating mga sa ating mga kasama dito ngayon, kayo baka mamaya may gusto rin kayo share. Okay lang, you can unmute yourself tapos share din kayo ng mga experiences nyo that how you relate to this the key concepts, or raise lang kayo ng hand if you guys want to.
Yan, kakarating lang ni Brother Ems. Oh, share agad. Kinabahan na yan. Nakakapasok lang, no? Walang paligoy-ligoy. Share na agad. Nanginig ako bigla nung narinig ko yung pangalan. So yun, sa next slide na tayo. Yun, sa actionable insights natin. So, one of the things that we can do is to join groups kung saan tayo nakaka, ano, makaka-relate kasi nandun yung desired behavior natin na yun yung normal. Lalayo pa ba tayo? Eto na, nandito tayo sa Kaizen, di ba? Ano yung mga goal natin? Pumayat. Ano yung mga goal natin? Developmental behavior. O, di ba At kapag sa mga, oo, nagsama-sama tayo ng halftime meetup, di ba? O, ano yung na naririnig mo? Galing, pumapayat ka na. Ang galing. Nagkaka-muscles ka na, 'di ba? Tapos ang galing. Ano ka na, yung pagka-introvert mo na overcome mo, nandito ka ngayon sa halftime meetup. Ang galing, sumasayaw ka na pala dun sa harap, pero hindi po ako 'yun. Promise, hindi po ako 'yun nung halftime meetup. Hindi ako yung sumasayaw dun. at may gusto lang ako na may naalala lang ako, Kuya Pat. If dito sa mga newbies natin, if meron man dito sa loob, ito yung reason bakit ang dami pa ding payat dito. Ang dami ng na-achieve na Kaizen students yung gusto nilang physical transformation at mental transformation. Dahil tas nandito pa din sila. It's because of the community. Kasi finding a community that has the same or aligned values, goals, mental fortitude or ganun, grabe yung mental resilience, mahirap hanapin yun. Kaya nag-enroll ulit yung mga estudyante kasi aligned yung culture, yung behavior ng community sa gusto niyang maging behavior. Kaya pag minsan binibitawan natin or we lose contact with the people sa Kaizen, minsan na-off track din tayo. Kaya bumabalik-balik yung mga tao dito. If narinig nyo na, kaya ako nag-enroll, madami talaga nagsasabi nito. Maraming beses ko na to narinig. Kaya ako bumalik sa Kaizen. It's because of the community. Because the community has a very, very powerful influence. Grabe yung behavior, grabe yung goals, grabe yung culture. Hindi siya parang ano lang, nakikita mo lang dyan sa gilid-gilid. So yun, parang 1 in a million yung naging culture ng Kaizen talaga. Yun. Yeah. And 'di ba? Dito rin yung surround yourself with people who already live the habits you want to adopt. Yun din. Same din nung sinasabi ni Ari. Ah, Kaya nga may mga special interest groups tayo na rin nasa loob ng Kaizen, 'di ba? Agree. For the moms, andyan yung mga moms, Yeah. andyan yung mga runners, yung mga tumatakbo, andyan yung mga yung mga chonky-licious champs tulad naming mga malalaki talaga Cute. Huwag na naman mga malalaki. nanggaling. Mga cute. Yan, cute. Yung mga huggy bears. Nag-execute. Execute. Galing nun. Actually, agree ako doon, agree ako doon, Pat. Actually, generic kasi masyado si Kaizen. Kaizen is siya parang microcosm ng isang society. No, parang pero ang nakakatuwa dito sa Kaizen, you find the people where you can relate with, who you could relate with. Kaya tama yung sinabi mo, there are interest groups. Kasi nakakatawa diyan, halimbawa, itong si Kaizen Runners. 100% sure ako, yan, they live by the motto na cardio is life. Yung mga ganyan, di ba? Pag isinama mo sila doon sa puro taga-gym lang, o yung mga taga-gym, baka magkaroon sila ng konting conflict of, magkakaroon sila ng conflicting principles. Pero, dahil nga doon sa interest group, yan, because of you have surrounded, who live with who live the same habits that you want to adopt.
okay lang. I mean, nalilesen yung friction. Kasi, alam ba, kaya napansin ko yan sa may Kaizen runners especially. Kasi iba yung mentality ng runners eh. Honestly speaking, iba yung mentality nila. Yung parang, akala nila, uy, ang galing naman ito, nakakatakbo to ng 42 kilometers. Uy, nag-ultramarathon na pala to. Akala nila, physical lahat yun. Actually, it's not physical. It's more of the mental fortitude. Na, ang tingin naman ng mga Kaizen runners, naku, itong mga taga-gym na to, ano din sila, puro physical, ano lang to, physical strength lang, ano ito. Hindi nila alam, may common area sila. May commonality pa sila. Pareho lang mental fortitude yun na tinuturo naman ng general microcosm natin na si Kaizen. Yun kaya, that's the same, the same banana. Kaya, agree ako doon sa concept ni Pat kanina. Thank you, DJ. Um, Anybody else na gusto mag-share? Huwag mahiya. Tayo-tayo lang nandito, guys. Medyo 14,000 lang naman tayo nandito eh. Kung wala baka sa last part nila gusto. So, pwede natin Yeah. ituloy na sa Go, go. chapter 10. So, next slide tayo. Dito sa chapter 10, how to find and fix the causes of bad habits. Right. So, basically, the key concepts for this one is yun. Yung mga emotional cravings natin driven by yung habits, not just external cues. Many bad habits are attempts to solve emotional problems, stress, boredom, and reframing your mindset can make good habits more attractive. Deej, gusto mong ituloy na lang rin dito? Or settled ka na naman na din, ah? Yeah, well, honestly speaking, tama naman yung ano niya. Nakakatawa, medyo tinamaan agad ako doon sa habits are driven by emotional cravings, not just external cues, which is true. Na parang, one of the main drivers kung bakit yung habit na de-develop, kasi parang you're trying, out of an emotional thing, halimbawa, sa akin, kaya ako may problema dati sa food dahil driven yan ng emotional cravings. So parang pag stress ako, kakain ako. Stress eater. Di ba? Yan yung ano dyan eh. Ngayon, ang ano dyan, how would I do it? Ayan, totoo yan. Kita mo, bad habit siya actually. Pagiging binge eater or stress eater. And reframing your mindset can make good habits more attractive. Paano ko na-reframe yon? Parang sabi ko sa loob-loob ko, hindi pala food dapat yung ano, hindi food yung hindi ko kalaban si food, hindi din si food yung magiging solution sa ano ko, sa problems ko. So, ang naalala kong ano diyan, ang reframing na binigay sa akin dati diyan ng coaches ko is, DJ, ganito ang isipin mo lang. You have to develop a good relationship with your food. Parang nagulat ako, sabi ko, wow, pati pala pagkain kailangan may relasyon. Di ba yung mga, parang nagulat lang ako doon. Sabi ko, wow, ibig sabihin, itong si blueberry cheesecake, dapat maging close kami. Sorry akong, napabalik tuloy ako sa blueberry cheesecake. Kasi napansin to ng mga teammates namin. Especially ni Gian. Si Gian kasi malapit sa akin, tsaka si Coach JC. Nung nakita niya na sinusubo ko lahat, talagang by the yung subo ko nung blueberry cheesecake. Talagang sarap na sarap ako doon. Tapos parang na-realize, uy, pang-ilan mo na yan? Sabi ko, uy, pasok to sa calories ko ngayon, counted na to. It's just because sa Kaise, natutunan ako magkaroon ng good relationship with my food. Sabi ko sa kanila na, it's not actually a reward, pero pasok siya doon. Yung pagka-count ko ng calories gave me the freedom to eat what I want. Yan, ganun man yung naging mindset ko doon nung halftime meetup. Pero honestly speaking, I'm still looking forward dun sa ano namin pagdating sa photoshoot natin. Blueberry cheesecake pa rin talaga. Parang joke lang. Joke lang, Coach JC. Pero gagawan tayo niya ng para maging high protein yung blueberry cheesecake natin. Kaya abangan niyo yun, boys. Galingan niyo sa para pagdating ng photoshoot may pampadagdag na yun. That's just me. Eto, dagdag lang din ako. So, nung start ng season 8, dito tayo sa reframing your mindset, no? Can make good habits more attractive. Sa season 8, bale, nung start, tinuro sa COC kasi or yung Clan of Champi, meron si Coach Champi na based dun sa mga WAMs namin, meron kaming setup wherein sa start ng WAM, magkakaroon kami ng mga manifestations.
So sa manifestations, parang doon mo i-manifest kung ano yung gusto mo maging sa end. So usually kasi 'di ba pag nagma-manifest tayo, parang may isang word lang tayong dapat palitan eh. Kasi parang may mali doon sa word. Let's say kami sa team namin, ang manifestation, we have to be the top team, parang ganon. So kung iisipin mo, parang tama naman siya, mukhang positive naman siya, 'di ba? Pero kung papalitan mo lang yung salitang have, we have to we will be the top team, 'di ba? Magkaiba na siya. So, yung have na parang ang dating sa iyo or sa kumbaga sa subconscious mind mo is burden siya. Kasi we have, ibig sabihin parang may kailangan akong gawin na parang we have to be I should be the champion, parang ganun. Parang may challenge sa iyo na parang ang bigat, ang dami ko kailangan gawin para maging champion, parang ganun. Kaysa dun sa I will be the champion. 'Di ba? Parang sinabi mo agad yung end state mo kumbaga na eto na siya, ito yung opportunity makukuha mo kapag ginawa mo yung kailangan mong gawin. So, ganun siya. Dito siya sa reframing. So, yun. Ako, may i-add din ako nun, Coach. Ang ganda nung sinabi ni Coach JC, yung reframing your mindset can make good habits more attractive. Naalala ko lang sa previous din chapters, may nasabi doon na parang paano daw nagawa ng isang smoker na mag-quit ng smoking. Tapos parang naalala ni James Clear na ang powerful ng ginawa niyang habit. Kasi mas nag-focus siya sa identity niya compared sa ano yung magiging outcome. So, instead na sinasabi niyang I am not smoking or I will not smoke, pinaulit-ulit niya sabihin sa sarili niya na I am not a smoker. So, especially pag sinasabi niya out loud ha, nagre-reinforce kasi yun sa mga ginagawa mo. So, pag may nakita siyang sigarilyo or cigarette, sinasabi niya sa sarili niya, I'm not a smoker. Then it reinforces yung mga ginagawa ng isang hindi smoker. Hindi ako nagsismoke. Of course, pag ino-offer na yung sigarilyo, nire-refuse na niya. At sa mga gustong ano yung physical transformation nila dito at yung mental transformation, maganda yung maging practice na sabihin nyo sa sarili nyo kung ano yung end state nyo. Halimbawa ako, champion. Hindi ko sasabihin na ako yung magiging or ako ay magiging champion, 'di ba? Sinasabi ko, champion ako. And babalik ka sa idea kung anong ginagawa ng champion. Yung champion, di din naman linear yung journey nila eh. Walang motivation, ang daming problema. Pero ano ba yung ginagawa ng champion pag he comes across to those kinds of situation? Sabi nga ni Champi sa akin last time, kahit kahit anong mangyari, kahit mababa yung motivation, kahit madrama ka, kahit maarte ka, mag-execute, mag-execute ka. Kasi hindi naman yung pagiging maarte, yung pagiging dramatic, pagiging OA magbibigay sa ng championship or magiging magpapanalo sa It's the execution. So kahit OA ka, kahit dramatic ka, kahit ang dami mong iniisip, execute ka lang din. Yun. Dapat ginagawa nating mindset kung ano yung anong behavior ng gusto nating end state. Yun. Ayun. So, Ay, add ayan. din ako, Go, go, coach. add din ako kay Ari. So, kung maaalala nung karamihan dito, usually parang lahat naman yata gumagamit ng mantra ni Mami na bukas na lang tamarin. So, basically parang dito siya, kung titingnan mo parang dito siya naka naka-base no sa reframing your mindset. Kasi for some, yung pag-gym talagang nakakatamad, 'di ba? Magi-steps ka. So, with that mantra ni Mami, so nandito siya ngayon. Ayan, bukas ka na tamarin. So, kung maraming mga students na rin nagsabi no na parang iba yung dating, iba yung parang pasok sa brain nila pag sinabi nilang bukas ka na tamarin.
parang you're making yung pag-gym, which is a challenging task, nakakapagod, ubos ng time, or yung pag-i-steps nakakaubos ng time. Parang by saying that mantra, parang sinasabi mo sa sarili mo na bukas na ako tatamarin. Kasi parang nasa subconscious mind mo, kasi may makukuha ka doon in return, which is yung ano mo, kumbaga goal mo na ma-achieve yung dream transformation mo, di ba? So, kaya yun. Baka si Ems Thank you may guys i-share. sa ano. Ayan, oo, tawag tayo ng ano, pwede mag-share. Ems, unmute ka na dyan. Don't shy. Baka si Joko, si Champ Joko. Ay, oo, nag-agree pala dito si Coach Jokes, oh. Si Champito. Sa gym ata yung main eh. Nasa Baka gym nag... sila ngayon. Oo, nasa gym sila. Sige Hindi ko lang. alam Yes, sure yes. kung Nasa makaano gym sila. kami. Kita Sige. ba? Yan. Hello. Yeah, hi Champito. Hello. Good morning sa lahat. Anong ano natin? Magkano daw yung bibigay mo dun sa ano? Kung Sa ano, gusto mo mag-share about dun Send Gcash. sa reframing or sa ano, how to reframe your mindset. Ito ano eh, cliche pa rin sa akin talaga yung reframing ng mindset kasi for some reason, um, madali yung execution sa akin when it comes to reframing. Parang ang ginagawa ko lang usually is ah yung isang sentence, kumari yung isang sentence na tinatamad ako. Ano yung pwede kong ipasok doon sa sentence na yon na yun lang muna doon lang muna ako tinatamad. Mari tinatamad ka pagising mo sa umaga tinatamad ka. Tapos saan ka ba talaga tinatamad? Ganun yung approach ko. Kumbaga tinatamad ba ako sa buong araw? Tinatamad ba ako sa workout lang? Tinatamad ba ako maligo? So there are things na pwede ko siyang kumbaga i-assign muna yung tamad ko na yun pagkagising ko sa umaga, assign muna kita, okay, dito muna ako tatamarin sa pagsintas ng sapatos. So the rest ng ibang bagay, pwede ko na siyang, pwede na akong sipagin doon. Parang ganun. So, majority of times, um, na ano siya, na tag dito. Ang nangyayari is, na-perform ko yung mga bagay na essential sa akin. Kasi ina-assign ko yung or nire-reframe ko yung things na yun sa ibang bagay. So yun nga, classic example sa kung tinatamad ka. Baka hindi ka kasi tinatamad sa lahat ng bagay. Baka tinatamad ka sa isang bagay lang. So ayun lang. Sana nakatama yung ano ko. Tapos when it comes naman dun sa being a champion, agree din ako dun kasi um, hindi rin ako intentional nga dun sa pagiging champion. I just did what I had to do. Ano yung pagkukulang ko ng previous season ko, which is yung community nga. So, mangyayari lang talaga kung malalaman eh. At the end of the day, yun nga sinasabi ko, pag kahit gaano ka-perfect yung habit tracker score mo, 105 ka from week 1 to week 15, after ng season, ang titignan pa rin is yung results. Hindi yung scores mo, hindi yung pinagsusulat mo doon. Of course, yes, masarap i-review yung nangyari sa buong season. Pero mas masarap i-review yung day 1 mo versus day 100. And that will always matter. Thank you, Champ Joko. Galing lang. Kasi what will always matter, babalik rin tayo sa previous chapters nito eh. Babalik tayo din sa 1% that you do every day. Di ba? Mm. Yun Ang rin naman galing yung nung, sinasabi ni CC, no? yeah. Ang galing nung sinabi ni Coach Joko. Parang ano, na-realize ko lang bigla nung sinabi niya. Yung maging specific ka sa bagay kung saan ka tinatamad. Tas you put an end to there. That's why it's important na maging na-identify din sa atin kung ano yung non-negotiables natin. Like pag-gym,
not going overboard sa calories, yung pag-execute. Ang ganda, no? Na if you are intentional na, oy, hindi pwede akong tamarin dito. Kahit tamad ako ngayon, gagawin ko siya. Pero some other things like, yun, yung mga, siguro, you can consider it mga maliliit na bagay lang. Like, itabi ko muna yung mga ano ko, mga damit ko, mga ganun. Pwede mong ipagpaliban muna. Actually, may gusto akong sabihin sa mga susunod na lessons, pero wag na lang muna. Kasi merong pangontra dun eh. Which is, grabe, powerful talaga. Pero anyway, yun yung aabangan natin sa next episode natin sa Edibooks. Yung 2-minute rule. Actually, ano eh, naunahan na nga rin tayo ni ano eh, ni Champ Joko dun sa susunod natin na slide eh. Kasi dun sa actionable insights natin, we identify the emotional need behind the bad habit, no? So ang galing, dun din mismo yung ano, yun din mismo yung sinasabi ni Champ Joko. Ang galing, nagji-gym pa yan, hindi yan nakatutok dito sa ano, sa screen. Agree. Diba? So yun, May i-add ata si Kuya Gary. ay sige, go Oh, go go. sorry, dito na ako nagtaas. Ano lang, sa akin kasi naman is the other end of the spectrum. Kasi first season ko sa Kaizen and I enrolled with the mindset of being a student talaga. So tinatak ko yun sa utak ko. And dun sa previous slide, ano, is yung reframing. Um, for disclosure, yun nga, I think everybody in the room knows na yun nga, bagong father pa lang ako and isa sa mga patuloy kong inaaral ngayon and kumbaga, yung 1% better everyday na mantra is I'm try my best to do it is yung pag-reframe ng mindset kasi ayun, magiging honest ako nung prior to Kaizen and yun nga kasi we had the benefit of having a helper dito sa Singapore and you know naman kasi both of us asawa ko tsaka ako nagtatrabaho and sa weekdays so syempre weekdays and then Saturdays then preoccupied na kami with work and also some other stuff sa akin sa ano extracurricular ko is yun nga paglalaro ko ng basketball kapag linggo na, yun kasi day off ng helper namin. Mahirap mang aminin to, pero yun. Meron akong mindset na linggo na naman parang ano, ay kami na mag-aalaga sa anak ko. Sipin nyo sipin nyo yun. Di ba parang napaka-negative nung approach ko. Ganun siya. So, I'm trying my best to everyday keep it keep it being honest pa rin sa sarili ko. Yes, nakakapagod. And yun nga, yung sabi, mag-aalaga na naman ng bata, ganun. Isipin nyo still trying to learn to reframe that phrase to, I get the chance to bond with my son. Yun yung patuloy kong inaaral pa rin. Actually, to be honest, yeah, it's parenting, not babysitting. Kasi yun nga, yun, nung nasabi ko siya sa asawa ko, medyo nalungkot siya in a way kasi, ay, bakit ganyan, parang ganun. And then, na-realize ko din, yun nga, kaya sapul din ako sa lesson na yun. Kasi nga, oo nga naman, I'm trying my best to be a great father bahalang araw. And yet, etong linggo, hindi ko nilook forward. Bakit ganun, di ba? Parang nagkokontrahan. So, me as a student here, hindi lang sa Kaizen, and then this sa book na to, talagang isang ang gandang tool for me to realize yung mga ganong sorry, sorry din for everyone here na parents kung ganun yung mindset ko. Hindi naman yun sinasadya. It's just that I'm still trying to learn and hindi naman agad-agad level 99 tayo, 'di ba? So ayun, ngayon na-realize ko bigla na meron akong opportunity to learn something and yun nga, yung pag-reframe nung na yun, yung mindset ko na yun na it's another Sunday. Parang now I am looking forward for Sundays. I have to. Kasi
I get the chance to bond with my son and bond with my wife, 'di ba? Yun. Yun lang. Another moment of vulnerability, I guess, pero yun yung gusto ko lang ding i-share kasi yun nga, I'm still a student and I get to learn these things along the way. And hopefully at the end of the season and going forward, talaga, matatak sa utak ko yun. So, yun lang, yung other end of the spectrum gusto ko lang din i-share sa lahat. Thank you. Yeah. Galing. Thank you for sharing that, Gary, no? Alam ko hindi naman yun madali na share kasi very personal. And pare-parehas rin naman, pare-parehas din tayo lahat na gusto natin maging champion. Tulad ng sinasabi ni Ella din dito sa chat mo. We all want to be champions. Not champion per se for the black na makukuha natin sa end ng 100-day challenge program na kung nasan tayo. We all want to be champions in our own way, sa mga anak natin, sa mga asawa natin, sa mga pamilya natin, sa friends, and everybody else. And ang galing lang kasi doon na build yung habits natin. It's never easy. Nothing is ever easy. But if we reframe it to think na parang just like how we do steps, yung 10,000, yung 12,000, yung 15,000, yung 20,000 ni DJ actually that we do every day. Walang mangyayari sa'yo kapag iniisip mo yung kabuuan kagad nun. Just take that step. Maugulat ka, magiging 100 siya, magiging 200. Ando na kagad yun. Magiging 20,000 na kagad yun. Magiging halimaw na rin tayo tulad ni DJ in our own way. Kanya-kanyang halimaw, pagkahalimaw in a positive sense. Champions in our own ways. Thank you, Gary. Thank you, Gary, din sa pag-share mo. And, Kuya Pat, meron akong pwedeng i-add lang yeah, din. go. Of course, go. Gusto ko lang din i-highlight yung isang hack ni James Clear na nasabi dito sa chapter 10 na regarding sa reframing the mindset. Para magawa mo siya, we deal more with the benefits of doing yung mga ayaw nating gusto. So, we think of it, yung benefits. Yung isang greatest example niya dito is yung isang lalaking naka-wheelchair. So, parang tinanong niya na parang, okay ka lang ba? Parang, ano ba yung nagagawa mo? May nagagawa ka pa ba? More of like that. Tapos yung sabi ng tao, okay lang ako. In fact, I am more being liberated by this wheelchair. Nakakagala ako kasi may wheelchair pa ako. Instead of like talagang walang wheelchair or walang gagawin. So, ang ganda ng reframing ng mindset ng tao na instead na mag-dwell siya doon sa drawbacks sa situation niya, yung inisip niya is ano yung nagagawa niya. And that what keeps people doing things. Kasi yung benefits na nakukuha ng isang tao sa mga ginagawa nila, it's very, very attractive. Kaya dapat talagang alamin natin kung ano yung makukuha natin. Going to the gym, alam kong napakahirap siyang gawin. Mahirap talaga siya, especially if medyo mabigat na yung binubuhat natin. Pero ano ba yung makukuha natin sa pag-gym? Yung dream or aspired transformation natin. Yung magandang physique, yung healthy yung magandang result sa lab test. Iba-iba tayo ng reasons. And yun lang, we should always think of the benefits we get instead of dwelling to those drawbacks. Kasi pag iniisip natin yung mga drawbacks na nasa situation natin, of course, hindi talaga tayo makaka-move forward kasi malulunod tayo. And what's very unfortunate sa situation na yun, if nagdedwell tayo sa drawbacks, mas malaki yung hatak niya pababa
compared sa yung hatak ng iniisip nating benefits. Kasi yung benefits, pag iniisip natin yun, hinahina siya eh. It's slow. Kasi it's need to be confirmed if ginawa mo siya. 'Di ba? And in order for you to confirm it, dapat pinuntahan mo muna. Saka mo marirealize na, oy, efficient pala to, effective pala to. Compared sa dwelling doon sa drawbacks. Kasi, ano kasi siya talaga, like immediate. Immediate yung nangyayari. Kaya mas malaki yung hatak doon sa bad side. Ayun. Baka lang gustong mag-share ni Miss Ella doon sa ano. Kasi I know Miss Ella, si Miss Ella, ano pala siya, kapatid siya ni Bren. Ang gandang story niya talaga regarding sa ano niya, sa daughter, and grabe yung mindset reframing din talaga ni Miss Ella to execute sa mga bagay-bagay. Actually, naiiyak ako minsan at saka naaalala ko siya. Especially nung breakout session namin, talagang pinigilan ko lang yun. Go ahead, Miss Ella. Ayun, hello everyone. Ano, ayun sa'kin kasi talaga ano, ah, sa totoo lang nagkataon lang naman talaga na nalaman ko 'yun tungkol sa Kaizen. So, alam mo 'yun, yung pinanggagalingan ko is from the very ano ba 'yun, sabi ko naiyakin talaga. It's okay, it's okay, it's okay. Yung kumbaga from the very bottom talaga na yung yung ano ko, yung gusto ko, kagustuhan ko na magbago came from parang nothing din talaga na hindi ko alam kung saan ko siya nahugot. Na parang one day lang nagising lang ako talaga na this is not the kind of life that I want. Kumbaga gusto ko mabago kasi I felt like what I was giving my family is the bare minimum na lang talaga. Like talagang simply surviving lang. Alam mo yun, walang any kind of thriving. Parang I cannot provide them with anything else. Parang yun lang. Kumbaga, ang sabi ko nga, ang ginagawa ko lang sa family ko, make sure na alive kami at the end of the day. Which is not a joke. Kumbaga, it's very, very important. Siyempre, yun naman talaga yung pinaka-main, di ba? Pero, alam mo yun, di ba, parang it's not, life is not just surviving lang eh. Yung parang, hindi yun lang yung gusto mo na mangyari for your family na parang ako, sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ko huhugutin yung kailangan ko, kung anong kailangan ko, basta ang alam ko lang, I needed help. So, ano lang, parang siguro yung one day na paggising ko na sabi ko na, I need to do something, I have to do something. Parang yun lang talaga yung pinangkuhanan ko talaga ng lakas. And then, syempre ako scattered, hindi ko alam saan ko kukunin, anong gagawin ko. Ang una kong thought talaga, business muna kasi alam mo yun, I hope merong nakaka-relate sa inyo pero kasi 'di ba minsan ang iisipin natin, ako may anak ako na may sakit. Ang una kong thought, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera kasi yun yung siguro pinaka-worry ko in the future na baka mamaya wala kaming pambili ng gamot. Um, Pag binabalikan ko siya ngayon, pag iniisip ko yung mga pinagdaanan, parang ganito pa rin ako ka-emotional. Alam ko, ang dami ko pang kailangan, ano siguro, para marating ko yung point na nakakapagkwento ako ng hindi ako nagbe-breakdown or hindi ako nakakaramdam ng ganito. Pero kasi yun yung una ko naging thought, kailangan ko ng pera. Pero alam mo yun, nung nagsa-search na ako ng mga tungkol sa business, nag-enroll ako ng mas mura lang, pero something lang na may makuha akong kaalaman para dun sa gusto kong tahakin. Napaisip ako, sabi ko, hype na hype ako ngayon, nararamdaman ko na gusto ko kasi may pangangailangan kami, may kumbaga urgent need. Kaya lang, how long can I sustain this? Kasi alam ko sa sarili ko na pag dumating na naman yung time na may dumating na challenge, tapos na feeling ko tinamaan na naman ako, nalugmok na naman ako, feeling ko baka hindi ako makatayo. So sabi ko, maybe this is not what I need right now. Not business, hindi yun yung dapat focus ko. I should focus on myself. Unang-una, kailangan ko munang baguhin yung mindset ko, kung ano yung maging malinaw sa akin, kung ano yung goal ko. Kaya kumbaga nung time na yun, I came across Kaizen ulit. Nakita ko na siya before, pero syempre,
during that time, parang iniisip ko, hindi ko naman kailangan yan. Kahit na nakikita ko na rin mismo yung weight ko nga din tumataas, diba? Kasi ang una ko nakita muna yung mga katawan, fitness. Pero sabi ko, fitness and personal development. Tapos nakikita ko yung mga transformation, nakikita ko yung mga story ni Mama Claire. Alam mo yun, na parang hindi lang naman fitness yung nabago sa kanila. Parang it changed their lives. So parang ako sabi ko, gusto ko yun. Gusto ko yun. Parang feeling ko, nagkaroon ako ng parang aha moment na parang feeling ko eto na yun. Feeling ko eto yung magsasalba sa akin sa kung ano mang lugmok na nasan ako ngayon. So, talagang pinush ko na makapag-enroll kahit na sa kasalukuyan it's actually kumbaga it's a challenge for us financially din sa dami talaga ng mga dumadating sa amin. Pero alam mo yun, parang sabi ko, yung magiging kapalit nitong halagang to, tong investment ko na to sa sarili ko, pakiramdam ko will be priceless. So, alam mo yun, yung in the future, kung meron man akong gustong puntahan, meron akong gustong gawin, eto yung magdadala sa akin dun sa goal ko. So, ayun lang. Parang yun lang yung naging ng shift ko dun sa mindset ko na nung napasok ako, iniisip ko, yung enrollment ba na ibinayad ko, sulit ba? Kasi nag-halftime survey, diba? Tapos talagang bukas sa loob ko na sabi ko na sulit, baka nga kulang pa yung binayad ko dun sa changes na nararamdaman ko. Nawala pa ako dun sa sasabihin ko talaga na version 2 na at the end of 100 days, I hope nandun ako. Pero alam mo yun, from the person na halos ayaw ko na bumangon everyday. Na parang yung reason ko lang talaga bumangon is kailangan ko pakainin yung mga anak ko. Kailangan ko binunong anak ko. Pero yung kahit sa sarili ko, kung pwede lang, kung halimbawa lang, iisipin ko ako lang, yung nakahiga na lang ako whole day. Parang dumating na kasi ako sa ganung point. So, ayun lang. Tapos ngayon, wala lang, yung tumayo ako para kumilos dito, additional na gawa sa bahay. Parang sa akin, madali na ngayon compared dun sa dati. Parang talagang, kung pwede lang, wag na lang. Kung ano na lang, kumbaga yun na yung closest sa pinaka-destructive siguro sa sarili ko na kung ano na lang abutan sa akin na nakahiga lang ako, parang okay na. Ngayon parang hindi. Parang na-renew yung na-renew yung fire ko na marami pa akong magagawa for my family and I can contribute kung uunahin ko yung sarili ko para mas meron ako maibigay sa kanila kasi wala na ako mahuhugot kung hahayaan kong empty ako. So yun lang. Thank you. Thank you. Thank you, Ella, for sharing. And yun nga, sabi nga ni Mama Claire, let's normalize crying because crying is also a way to release stress. And of course, yun nga, water retention ng stress eh. Actually, naglalabas ka nga ng tubig dahil umiiyak ka, di ba? Hindi, pero sobrang thank you for that, Ella, for sharing. Hindi yun ganun kadali. I can resonate. I am actually, and even DJ, open din naman kami dito sa namin, sa napapag-usapan namin. I am also jobless right now. I mean, I'm actually jobless right now. And isa yan sa, syempre, we tend to worry. Iniisip natin yung kapakanan ng pamilya natin. And andun din, yeah, actually same. Ganyan din. Gigising ka sa umaga. Iniisip mo, mapapamura ka na lang, tapos iniisip mo, ano ba itong ginagawa ko? Or ano ba dapat gawin ko? Ano na ba, parang, saan ako magsisimula? Diba? And actually, funny story, season 7, quick lang, I'll just make it quick. Season 7, nung sinali ako ng asawa ko dito, sabi ko, sige, okay lang. O di game. Siya nagbayad ng ko, nung enrollment fee ko. Kasi para ma-push ako sumali. And nakakatawa kasi biglang a few days after, a week or two after, sinabihan ako ng company na I am being laid off.
may redundancy kasi may merging sa loob ng business, ganyan-ganyan ng company. So, tanggal ako. So, ever since season 7, binibuild ko yung sarili ko doon. Until now, actually. Uh, so far, yung progress ko is I think I have grit. I keep on pushing every day. Uh, pero, pero, masakit pa rin. 'Di ba? Um, pero nakakatulong yung Kaizen sobra sa itong program na to for building yourself up, for not giving up actually. Nakakatuwa lagi yun eh. Yung mga lessons na nakukuha natin every week and sa mga sharing tulad nitong Edibox. Nakita ko na rin yung depth, yung gravity ng mga tinuturo sa atin dito. Always building yourself up. If you're sad, if you're lonely, if you're going through all these things, still uh take that take that step every day. Um Nakakatulong siya. So actually guys, kung di niyo nagka-chat na kami sa start ng season nito ni Ella. I don't know if she remembers. Pwede kaming possibly magpinsan kami niyan. Arcelia din siya. That's where we got our good looks from. So um so thank you sa pag-share nun, Ella. Uh, Affirm lang kita tulad ng ginagawa sa amin ni Champy. You are worthy. Okay. Take that step every day. Sama-sama. Kaya nga, dito nga tayo eh. Sama-sama tayo eh. Na nandito. And sama-sama rin tayo nagbe-build ng habits to get to our champion selves. To get to our goals. Kakaiba nga lang, slightly, magkakaiba yung goals natin. May kanya-kanya tayong paths. But the thing is, we will get there. Isa sa mga matitinding, um, sorry, nakalimutan ko yung term, pero matitinding proof of that, yan, andyan si Mama Claire na achieve nila yung mga gusto nilang gawin. May bahay na sila, ganun, from sorry, bakit ko ba't ko kinikwento yung ng iba? If you guys want to share. Gusto ko lang din i-affirm Yan, sige. si Go. Miss Ella, Kuya Pat, kasi nakaka-resonate talaga ako kanina. Iyak ako kanina. Kasi alam niyo yung feeling na wala kang backup plan kasi ikaw yung backup plan. So, nung talagang nalugmok ako nung 2024, ang hirap talaga for our family, sa mga pamangkin ko na parang ang naging purpose ko kasi sa buhay is to stand as father of my two nieces. So ako yung nagpapaaral sa kanila. So nung nalugmok ako, nahirapan akong tumayo as father sa kanila. So pero nakikita ko pa din na porsigido sila. And they were asking me kung kamusta na ako. And naalala ko lang na, or na-realize ko lang that time na ang kahit na-hit ko na yung rock bottom, yung mundo hindi pala tumitigil for me. For me to, alam nyo yung damayan ka. And it's a very sad reality. Kasi, yung mga tao din sa paligid mo, you can't impose na tulungan ka eh. Kasi you can't like it more than they do. Especially sa pagtulong. So at the end of the day, talagang, you just have yourself. Pero ang nakaganda lang kasi sa buhay, may opportunity na kaya mong, instead of the entire situation ang kokontrol sa'yo, ikaw yung may kapangyarihan mag-control. And na-prove ko yan just by reframing my mindset. Kasi ang buhay ko talaga, even until now, if I can still recall yung problem sa bahay, ang dami, ang dami talaga. Like, kung iisipin ko siya, parang siguro nalibing na ako. Kung lupa pa lang yung problema, nalibing na ako. So, alam niyo yun.
Pero the power of mindset reshifting or reframing is so damn powerful. Kaya niyang i-outplay lahat ng situation. And yun yung ginagawa ko ngayon. Kasi I'm more than my problems talaga sa buhay. And yung mga challenges. Ayun. Gusto ko lang i-affirm yung pagdating ng coach ko na kahubad. Charing na. Joke lang. Kasi kanigising ko, tapos sabi ni JC, Coach, umiyak si Ari. Sabi ko, ano nangyari kay Ari? Pero palagin ako, nakahiga ako sa kama. Yeah, we are bigger than our problems actually. Tama to si Kuya Carlos. And imagine kung paano na lang kung walang problema, edi sasaya-saya lang tayo. Hindi naman pwedeng ganun. Masaya tayo always. Hindi tayo magiging strong doon kung wala, 'di ba? So yun, affirm ko lang ulit si Miss Ella. Grabe yung pinagdaanan nito. At saka yung team, ano yun, V-Cutters ba yun? Or 7 Cutters. Ang ganda ng B-Cutters. They call themselves V-Cutters. B-Cutters. Grabe si Natsu, si Ras, si Ate Ella. Although hindi ko pa na-meet yung ibang members, pero grabe yung stories nila. One for the books talaga. One for the Eddie books. Charing. Ayun. Para at least, everybody, I assume, hindi naman sa ano. Pero, coming from a point of view na alam ko din naman yung pinagdadaanan natin, it's a little bit negative kung iisipin. Pero, come to think about it, guys, you are very strong. Naiintindihan ko kung sa kayo nanggagaling. Alam ko yung feeling na, pag gigising ka sa umaga, di mo alam kung kung saan mo kukunin yung bibili mong pagkain. Diba? Hindi, ako, amin ko, personal experience, parang sabi ko, shucks, nagkamali yata ako sa pagsali sa season 8. Sa same problem na may isang coach na nag-share nito, pero I won't mention. Oo nga, no? Saan ko kukunin yung pambili ng chicken breast ko ngayon? Yung things like that. It's a very simple problem, pero yun ang ako. Pero come to think about it, you guys are very strong kasi you just keep on soldiering on. The right term there is parang laban ka lang ng laban. Kung saan ka humuhugot ng lakas, that will mystify me forever. And and honestly speaking, on my part, I think God above anything else. Parang na-share ko to dati, parang I believe that I can already move a mountain kasi He is with me. Yun na lang yung kinapitan ko doon. Parang isa pa doon is, pag naririnig ko yung mga storya ninyo, lahat, lalo lumalakas yung loob ko na lumaban lang. Kaya parang, shucks, hindi naman pala ako mag-isa eh. Tapos, akala ko lang napakabigat na ng problema ko. Pero pag pinakinggan ko yung problema niya, mas mabigat. Pero nakatayo pa rin siya, lumalaban pa rin siya sa Kaizen, no? Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Yung, especially now, Ayun. ang bababa na ng calories Magpo-provide natin. din tayo Naglalaro na yung Magpo-provide din tayo ng internet. Oh, sorry. Yeah, things like that. Di ba? Anyway, yun yung guys, I really believe na God is preparing something for us, even though ang hirap questionin ng wisdom niya. No? Parang, ano kaya yung piniprepare? Sinabi ko na to kay partner. Ano kaya yung piniprepare niya? No? But I really believe that He is preparing something very, very good for us. Why? Pinapatibay niya na tayo eh. Ang tigas na natin. You're very strong. You're a very strong person already. 100% sure ako pag dumating na yan o nag-unmask na yung plans ni God para sa iyo. Especially for you, Ella. I do believe maganda yun. Babalik tayo sa ang isang gusto kong gawin na lang dyan. Actually, ito yung wini-wish ko lagi. Lagi ko sinasabi sa sarili ko. Parang 5 years, 10 years, 20 years from now, babalikan ko tong araw na to. Tatawanan ko to. Grabe, sinaulo to si DJ. Iyak pa yun pala, kaya-kaya naman niya. Things like that. 100% sure ako. Babalikan mo tong araw na to and things will be different. Mas maganda na yung magiging perception. So, for now, accept it. Okay lang yan. Ganyan talaga eh. Tama yung sinasabi nila, life eh. But, the thing there is we're doing something about it. Hindi tayo, especially you didn't give up. Si Pat, si Ari, you didn't give up. That's the best thing. Sorry medyo ganyan yung mentality namin. I've been sharing this with the Eddie Boys kung ba dito, klaseng mentality. Kasi sa mentality namin, laban na kami ng laban. Kasi minsan, tinatanong kami, which way? Tapos makakakita ka obstacle, sasabihin sa'yo ng commander mo, yan, no way, yung obstacle. Yan na naman dadaanan natin.
So we go through. We have to go up, under, or go through the obstacle. Yun yung ginagawa nyo ngayon. Kaya believe ako sa inyo. Masaludo ako sa inyo. Kasi this is life. Yung sa amin, training lang eh. This is life. And you're going to it. Kaya agree ako sa inyo. Okay, mag-alala. Dadating yung para sa atin. That's it for me. Sorry. And in true fashion, just to share with you guys, to everyone here, all the 17,000 na nandito ngayon. Ang AD Boys ang hindi lang siya team eh, actually. Hindi rin siya galing sa well, oo, somewhat. Galing rin siya kay Mr. AD Ball. Pero ang AD Boys kasi ang ibig sabihin nun is elevate, dominate, and inspire. Um, it it's not actually just for our team. It's actually what we get from being with in this program, and how we also want to uh, share and resonate with everybody else. Uh, idami na rin natin na katuwaan yung AD Boys na pakinggan, di ba? Pero just like everyone else, we like to dig deep into ourselves, and that's yung grit na fina-form namin. We wanna elevate ourselves, we wanna elevate others. We wanna dominate our fears, we wanna dominate our challenges. Same with everybody else. And of course, same with everybody else. We want to inspire not just ourselves, uh, but everybody around us. And yun. Thank you everyone for sharing. Actually, rendered void na yung natin kasi ginagawa na naman din natin. But please do share if meron pang gusto mag-share um mga learnings nyo, because we all can learn with each other dito. Just like to acknowledge, thank you, Joanne, for being here. Ma'am Joanne. And Miss Joa. teka, sorry. Recompose. Okay lang, Pat. Go. Breathe in, breathe out. Come on, guy. Yun. So, Hindi ko in-expect yung magiging ride of emotion sa session na to. nga Sobrang eh. landing lang. Oh, ang bigat na. Ang bigat pala nito. Hindi, okay rin yan kasi it's a nice release. No? Oo. Iba din It's kasi. okay. It's okay, guys. Tama yan. Kaya nga Eddie Books di ba? Eddie Books, hindi naman yan Eddie Books na sa Atomic Habits na. It's the Eddie Books of life. Ito yung totoo. Ayan, This is the real thing. Nati. Si Miss Nati gusto Si mag-share. Nati. Sure. Go. Miss Unmute Go Nati. yourself, po, Miss ma'am. Nate. Hello, good morning. Yeah. Ano lang, hindi naman super, I don't know, my life is not as exciting as yours, guys. Pero parang, dun lang sa kanina, sa blueberry cheesecake ni Mr. Edible. Parang, kasi sa akin, parang I think for me, I developed a relationship with lechon. Yung parang lechon na yung baboy. Ganon. Kasi parang when I was a little kid, lumaki ako, parang my parents were very busy. Tapos yung lola ko yung nagpalaki sa akin, nagpakain sa akin and all that. Tapos kapag parang hindi ko gusto yung ulam sa bahay, parang lagi niyang pinapabili sa akin ng yung parang nagpapabili siya lagi na parang, oh, I'll just buy 1/4 lechon for you. Parang ganon. So parang tapos parang hindi ko na-realize. Pero nung sinabi niya yung blueberry cheesecake, sabi ko, parang lechon yan for me. Kasi parang na-realize ko, lagi ako nagpapabili ng lechon minsan. Ay, hindi nga minsan lagi. So last week din yun. Yun din yung protein fix ko. So, I'm from the province. So sa Cagayan de Oro, yung lechon namin, very savory. Malasa talaga siya. Tapos parang hindi mo kailangan lagyan ng Sauce. pangtomas kasi nga masarap Yes. siya. So now that we're in Manila, parang hindi mo mahanap yung ganyang klaseng lechon. So pero for some reason, gusto ko pa rin siya kasi
Tapos to the point na parang ipapaluto ko pa siya sa helper namin ng ipritsyon na may garlic para lang magkalasa kasi parang hindi ko naman feel masyado yung Mang Tomas din. I mean, it's good but it's not really, it's not the real lechon. So parang, ayun. So parang sabi ko, so it's not the taste. It's probably something from, parang an emotional craving na there's somebody who's always there for you. So minsan siguro yung food relationship natin not coming from the taste na gusto mo lang kasi mismo na siya, but because of parang something related to it. Yun lang, Yeah. parang, kanina ko ba gusto i-share, kaya lang parang medyo sobrang, I don't know, shallow ba siya, pero No, parang, Nati. No, It's no, not shallow. no, It's no. not shallow. It's not shallow. oo. Ang Yun. tama, sorry I just paratis kasi na-relate niya sa akin. You're right there, Nati. Alam to ng mga teammates ko. Yung blueberry cheesecake ko, the main reason why I'm so emotionally attached to it is because it reminds me of my mom. My mom already joined the creator. Every time na nakakatikim ako or nakakakita ng blueberry cheesecake, naalala ko siya. Yan, kaya naiintindihan kita natin where you're coming from. Especially nung sinabi mo nakaka-relate ka doon sa lechon, relate mo doon sa ng lola or thing like that. It's true. It's very valid. Yan yung isang ano. Kaya that's one thing there's one coach here in Kaizen before who taught us that one na yung minsan yung emotional na attachment natin nasa food. Nakakatawa yung ano yan, yung food nagiging trigger siya ng isang emotional ano. Parang halimbawa, naalala mo pag nakakain mo tong particular food na to, naalala mo yung best friend mo, naalala mo yung mami mo, naalala mo yung ex mo, yung ano doon, pinakamasakit pag di ba, may nakain ka tapos ex yung naalala mo, di ba? Nakakainis. Things like that. Pero very valid. It's very valid. It's very true, Nati. Don't worry. Oo. Yeah. Ayun. So, yeah. 10 years na, parang I think more than 10 years na wala yung lola ko. Pero parang, siguro yung naalala ko sa kanya, yung parang lagi siyang nandyan pag pauwi ko from school and all that. So, yun lang siguro. Yun yung sharing ko. Yeah, thank you. Thank you for sharing Nati, no. And it's 7 minutes before 1. So, pero may special lang tayo na segment, no? Kasi hi, hello. Since na-mention yung lechon, pwede tayo mag-insert ngayon ng nutritional facts and content ng lechon. So, meron kasing breakdown ng macros nito for per 100 gram serving. So, ang lechon has protein ng around 14 to 27 grams and fat ng 14 to 32 grams. Ang carbohydrates niya naman nagre-range siya from 2 to 5 grams, no? Okay. So, keep in mind lang na high in fat content, pero meron din namang mga lean parts ang lechon. So, yan. Sana natuto kayo ngayon. Yun lang muna, Kaizen fam. Bye-bye! Thank you so much, Coach Lon. Grabe. Thank you so much. Coach Loan. Si Sabi Coach nga, mami. Hirap Lon. ng identity. Special appearance po ni Coach Loan. Nag-loan po siya ng identity. Nagle-loan lang po na identity. Ayun. Nagulat daw si Ma'am Joa. Gusto ko lang po. Siyempre, bigat ng Sarpat natin. may Kailangan comment dito. May comment dito, wala daw yung okay. Yes. Okay. Okay. So, pag-aralan yan. Pag-aaralan po yan. Makukuha namin yan. Relax lang po. Kuha yan. Ako, Diyos ko. Nakuha na yung timbre eh. Yung mga na lang. Coach Loan. Coach Loan. Siyempre, balance po tayo dito. Pag-aanin din natin sarili natin. Dahil, pero very meaningful. Thank you so much sa lahat ng mga nag-share. Yeah. More to ng come. recap. Oo. Saglit. Tapos, ano yun, Ari? Ano lang, gusto ko lang balikan yung sa chapter 9, chapter 10, a little recap lang or yung, I think, important things that we can take from this session. So yun, social norms, social environment is important more than motivation. Kaya nandito tayo sa Kaizen, it's because we have a very attractive culture and behavior na aligned din sa gusto nating mangyari sa buhay natin. And True. yeah, for chapter 10, it's the reframing of the mindset. It's very attractive when we think of our benefits, the benefits that we get
from the things that's very difficult to do. Saving sa finances, if nagsisave tayo, yung una nating naiisip, parang sacrifice, but we think of it as like a future income or for our future investments, for exercise. Mahirapan tayong gawin ngayon kasi pagod, but in the future, we get to achieve our physical transformation. So yung mga ganun things lang guys, we need to think of the benefits again, benefits more than the drawbacks sa situation. That what keeps us moving from this journey. Ayun. May add kayo boys? Yun, sabi mo nga, and I am a student pa rin. So, I'm also learning alongside Eddie Boys, yung brotherhood namin. Yun nga, I had to, the keyword is brotherhood. Kasi, ang galing. I was blessed to be part of this team na, aligned from the start. And, ayun. Itong Eddie Books is, yung initiative nito, again, is to help us. Yung, alongside ng mga tools sa Kaizen itself, we hope to bring additional value with these sessions, and yun, at the same time learning opportunity then for guys like me to know the stories of the students, ang dami ko natutunan today. So yun. Thanks then for sharing your stories and yung participation ninyo, and of course yung special appearance ni Coach Lone. Yeah. Ayun, ganda nun. mag-share din ako. So, doon lang sa sa chapter 10. So, yung sa imitating the close. Actually, share ko sa inyo, nung season 6, gumawa ako ng commitment sa circle. Ang commitment ko noon, alam ko tinag ko pa si Sisi noon eh. Tapang ko pa noon eh. Na tatapusin ko isang book. Ano ba bang title ng book nun, Mami? Basta may book yun eh. Na yun, tatapusin ko siya. Pero hindi ko siya nagawa. Pero ayun nga, kaya very thankful ako na napasama ako sa team ng Eddie Boys. So ayun nga, imitating the close. So naging, ito nga yung way of engagement namin, which is yung Eddie Books nga, which is magbasa ng Atomic Habits. So ako bilang isang medyo, aaminin ko, tamad-tamad ako magbasa talaga. Medyo nakakatamad talaga. So ang iniisip ko na lang kasi talaga is, yung effect nito na which is yung mai-share ko sa mga students na alam ko rin na mahirap kasi naiintindihan ko yung hirap na magbasa ng libro talaga. So sabi ko, sige, I'll do it for them, for the students na lang din na kahit, alam mo yun, parang ini-schedule ko talaga sa sarili ko na Friday hindi ako mag-gym for the students. Yung time na dapat pang-gym ko, magbabasa na lang ako ng Atomic Habits. So yun, slowly, yung unti-unti, biro yun, naka ilang page na ako. 100 plus pages na ako ng Atomic Habits. Mula dun sa drawing ko lang na tatapusin ko, ganyan-ganyan, commitments. Pero ngayon, naka 100 plus pages na ako ng Atomic Habits for the students. So yun, thank you rin sa inyo. I-affirm ko lang pala si Kuya G. Tapos na niya yung libro, guys. Tapos na niya yung libro. Ang ganda lang naging habit talaga. And then we share it. That's the true power of education. You share, you acquire knowledge, you apply the knowledge, and you share it to the people. Ayun. Kuya G, Kuya DJ, you have anything to add? Okay na ako, ang gagaling nyo eh. No. Hindi, joke lang. Okay. Speaking, thank you so much. Yun nga, kaya nga, ang maganda doon is open yung yung Eddie Books is actually an open book for everyone. We're trying to learn lessons from our lives. Kaya nga, naalala ko nun, the main reason kung bakit namin inopen to sa community instead of us, only the Eddie Boys sharing it, it's because we would like to learn something from the community itself. Hindi lang kami parang naging estudyante kami. Kaya tama yung mindset ni Kuya Gary. Lahat tayo dito estudyante. Okay? Speaking, Kaizen is an open university. Likewise, ganun din yung magiging behavior namin dito sa Eddie Books. We will keep it as an open book para lahat pasok pa rin. We would love to hear your stories also, siyempre. Kuya G, Kuya Pat? Sige, ako din. Actually, yun nga, natigil din ako pagbabasa ng libro. Siguro mga 1 year na rin. So, marami ang binili dito, nakatago lang.
Same. So yun. So itong Atomic Habits, nagulat din ako natapos ko siya. Then, syempre yung pagbabasa nun, ano lang, parang isip ko na umpisa compliance lang, di ba? Tapos habang pinabasa ko, kasi di ba, kaya mo nga ito sinuggest, Ari, kasi sobrang similar niya sa Eisen Journey. So, nung spoiler lang, no? Sa patapos kasi na itong Atomic Habits, sinabi niya yun nga yung gagawa ka ng habit tracker, gagawa ka ng, sabi mo, pareho-pareho nga, yung mga ganong bagay. So, tas hindi nga daw enough yung maging consistent lang, pare-pareho lang ginagawa mo. Dapat consistently improving. So, halimbawa, araw-araw lagi ka nag-gym, no? Tapos, kaya nga tayo nagpo-progressive overload. Tapos, parang hindi rin pwedeng yung masyado ka hindi ako magpapa-form check kasi tama na yung form check ko nung 5 kilograms. Ba't naman mag-iiba yung form ko ng 10 kilograms? Yan, mga ganun. Magiging ano mo siya, magiging downfall mo yung pagiging consistent lang. So, kailangan laging mag-i-improve and then hindi pwedeng ganun lang. That may mag-check din sa'yo lagi kung tama ba yung ginagawa mo. Yung habit na pag-i-improve and then ituloy-tuloy lang. So, yun. Then, affirm ko lang sino nga yung nag-share? Kasi ang lalim, like, syempre, di ba, kay Dij sa Pat, medyo intense na nga yung pinagdadaanan nila. Tapos may mas intense pa nga. So, yung mga ganong bagay is na-appreciate natin yan na i-share nila dito sa session kasi safe space naman talaga siya. Pero kung ako yung may ganong pinagdadaanan, parang sobrang hirap nun i-share sa ibang tao na ngayon ko nga lang ay may kilala, makakausap, tapos ma-share ko sa inyo. Ganun. So, thank you sa pag-share niya. We appreciate that, and then we will add you in our prayers to recover and move on na dito sa challenges na to. Then okay na okay na Ari, si Sir Pat na siguro. Yeah, yan. Thank you everyone sa sa pag-share. Thank you for opening yourselves up. Hindi yun ganun kadali. Pero dito naman din tayo for each other to reach also our goals, no? I guess we could boys, pwede na ba tayo mag-picture taking? Yeah, may we request everyone, baka pwede nyo ma-turn on yung cam nyo for our picture taking. Ang cute ni Miss Joanne. Ayun si Mami. Sige. Ay, ayun. Si Champito. Si Sa gym Champito. Yung. Sige. Si Joanne's Phantom note taker. Sige. Oo nga paki-remove. Di ko nga alam ba sumasabay yan. Di pa ako marunong sa ganyan. Ay, ka ba yan, Miss Jo? Ako yan. Pa-remove na lang. Sige. Ayun, nandiyan pala sito. Sige. Ayan. Ay, sino yan? Nins, sumama ka, Nins. Si Nims. Yan. Si Nins, yan. Yan. Ayun, 1, 2. Okay. Thank you, guys. Wala na. Meron pa ba? Okay na. Eddie Boy side. Eddie Boys. Eddie Boy side, isa pa. Oh, Eddie yun Boys, yun Eddie Boys. pala. Yeah. 1, 2. Okay, doks. Alright. Thank you, Hiraya Cluster Ball. Simple plug lang, It doesn't work that join- way. Kailangan mo siyang araw-arawing sabihin. Para hindi ka tatama rin. Non-stop. Agree ako dyan. Agree. Hindi ka tamad. Kaya nga natapos ko ang Hell Week ko, extended pa. Dahil lang doon sa mga puso. Talaga araw-araw nasa gym ako.
doon na sa gym natulog. Kuya Chris. Kain tayo. Relationship with food nyo. Ayusin nyo. Yes, promise. Promise. Thank you, Promise. guys. Thank you guys. Thank you, guys. Meeting namin, cluster you, call thank na you. nila, Recording. Iraya pala. Ngayon. Yeah, Iraya Iraya Cluster Cluster Call. Call. Nga pala, yung Hindi pa matagal na-off. Iraya. Si Champy, ang ating share. Oo nga pala, coach natin yung mag-share. Sige, Thank guys. you, guys. Thank you, thank Bye-bye. you. Chats. See you. Thank you. Miss Thank you, Miss Ella. Thank you. Miss Ella, thank you so much. Ella, thank you. Thank you. Carlos, Froy, Yes. Carlos. Campito. Carlos, Coach Joko, Froy. Kuya Froy, Thanks. thank you. Siyempre si Champito. Thank you so much. Campito. Supportive ni Froyland, no? Gising pa. Okay. Thank you so much. Alagising yan kanina, alas 5, alas 6. Thank you, Kuya Froy. Bye. Kain Lipat muna tayo? ako.